Traitor! Sa loob ng sarili kong pamamahay, ang asawa kong si Marco at ang matalik kong kaibigang si Stella ay nagtatalik sa kama kung saan ako nangarap ng pamilya. Hindi lang puso ko ang ninakaw nila, kundi ang buong pagkatao at kumpanyang ipinamana sa akin ng aking ama. Akala nila ay baliw ako? Akala nila ay tapos na ako? Nagkakamali sila. Ang bawat luhang pumatak ay magiging lason na uubos sa kanilang kasakiman. Sino ang huling tatawa kapag ang anino ng katapatan ay naging apoy ng paghihiganti? Huwag kang mag-alala, Stella. Konting tiis na lang. Kapag nakuha ko na ang huling pirma niya sa transfer documents, itatapon ko na ang babaeng yan sa mental hospital. Sino ba naman ang maniniwala sa isang baliw? Ang boses ni Marco ay malamig pa sa yelo. Walang bakas ng pag-ibig na ipinangako niya sa harap ng altar 7 taon na ang nakalilipas. Kasunod nito ay ang maharot at mapanuyang tawa ni Stella, ang babaeng itinuring ni Isay na higit pa sa isang kaibigan, ang taong sinabihan niya ng lahat ng kanyang mga takot at pangarap. Sa labas ng pinto ng kanilang silid, nakatayo si Isay. Sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang isang maliit na pilus na kahon. Sa loob nito ay isang mamahaling relos na pinag-ipunan niya ng matagal, isang regalo para sa kanilang ika-7 anibersaryo ngayong gabi. Nagplano siya ng isang romantikong hapunan, nagluto ng paboritong adobo ni Marco, at nagsuot ng damit na alam niyang magugustuhan nito. Ngunit ang init ng kanyang paghahanda ay sinalubong ng isang katotohanang mas masahol pa sa kamatayan. Ang hangin sa pasilyo ay tila naging lason. Ang bawat salitang lumalabas sa silid ay parang mga kutsilyong humihiwa sa kanyang balat. Hindi lang pala ang kanyang puso ang pinagtataksilan, pati ang kumpanyang itinayo ng kanyang yumaong ama. Ang pamanang dugo at pawis ang naging puhunan ay dahan-dahang kinikitil ng taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay. Siguraduhin mo lang, Marco. Wika ni Stella, ang boses ay puno ng pagnanasa at kasakiman. Ayokong magtagal pa sa pamamahay na ito na kasama ang tuyot na yan. Gusto ko pag-aari na natin ang lahat bago matapos ang buwan. Naramdaman ni Isay ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga daliri. Ang maliit na kahon ng relos ay dulas na nahulog mula sa kanyang nanginginig na palad. Ngunit bago pa ito humampas sa sahig, ay sinalo niya ito ng bahagya. Sapat na upang hindi lumikha ng anumang ingay sa makapal na alpombra. Ang kanyang tuhod ay nangangatog. Tila anumang sandali ay bibigay ang kanyang katawan sa bigat ng pasakit. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo at ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang bingibing paalala ng kanyang kamangmangan. Paano niya hindi napansin ang mga sulyap, ang mga gabing madalas itong overtime sa upumani? Sa opisina, ang mga dokumentong pinapipirmahan sa kanya sa gitna ng gabi habang siya ay inaantok, tumingala si Isay, pilit na pinipigilan ang pagtulo ng mga luha. Ang kisame ng kanilang mansyon, na dati ay simbolo ng proteksyon, ay tila bumabagsak sa kanya. Ang mga alaala ng kanilang masasayang sandali ay naging mga multong nanunuya sa kanyang kasawian. Ang bawat haplos ni Marco sa kanyang pisngi ay tila naging mga bakas ng uling na nagpaitim sa kanyang dangal. Sa loob ng silid, narinig niya ang kaluskos ng mga tela at ang mahihinhin na ungol na sapat na upang mawasak ang huling hibla ng kanyang katinuan. Nais niyang sumigaw. Nais niyang sipain ang pinto at kaladkarin ang dalawa palabas ng kanyang pamamahay. Ngunit ang kanyang katawan ay tila nakagapos sa isang madilim na bangungot. Ang pinakamasakit na bahagi ay hindi ang pakikiapid ni Marco. Ang pinakamasakit ay ang matanto na sa mga mata ng taong mahal niya. Siya ay isa lamang balakid na dapat alisin. Isang kasangkapan na matapos pakinabangan ay itatapon na lamang sa basurahan. Dahan-dahan, sa kabila ng panghihina, ay tumalikod si Isay. Humakbang siya palayo sa pintong iyon. Ang bawat galaw ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Ang bawat hininga ay isang pakikibaka laban sa pagsabog ng kanyang dibdib. Habang pababa siya ng hagdan,
Ang katahimikan ng bahay ay naging isang mapait na saksi. Ang mga portrait ng kanyang ama sa dingding ay tila nakatingin sa kanya ng may awa. "Patawad, Papa," bulong niya sa kanyang isip. "Patawad dahil ipinapasok ko ang lobo sa ating koral." Tumigil siya sa tapat ng malaking bintana sa sala, nakatingin sa labas, kung saan ang ulan ay nagsisimula ng pumatak. Ang mga butil ng tubig sa salamin ay tila mga luhang hindi niya pa kayang ilabas. Ang kanyang anino sa sahig ay mukhang kasing rupok ng isang tuyong dahon, saan nagtatapos ang katapatan at saan nagsisimula ang katangahan. Gaano kalalim ang kailangang ihukay na libingan para sa isang pag-ibig na naging lason. Sa gitna ng kanyang pag-iisa sa dilim ng sala, isang malakas na tunog ng kidlat ang gumuhit sa kalangitan, na sandaling nagbigay ng liwanag sa kanyang mukhang wala ng buhay. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, isang maliit at malamig na apoy ang nagsimulang magningas. Hindi ito ang apoy ng galit na nawawala sa isang iglap, kundi ang apoy ng isang pasyang hindi na mababago. Narinig niya ang mga yabag sa itaas ng hagdan, ang marahas na tunog ng pagbukas ng pinto, at ang boses ni Marco na tumatawag sa kanyang pangalan, ang boses na ginagamit nito kapag may kailangan itong makuha sa kanya. "Isay, nasaan ka na, mahal? Kanina pa ako naghihintay para sa anibersaryo natin." Nanigas ang buong katawan ni Isay. Ang kamay niya ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng mesa. Ang kanyang mga kuko ay tila ibinabaon sa kahoy. Hanggang saan kaya ang kayang itago ng isang nangiti? Hanggang kailan kaya niyang tiisin ang hapdi ng libu-libong karayom sa kanyang puso bago niya tuluyang bawiin ang lahat? Parang nawawala ka na naman sa sarili mo, Isay. Nakakatakot na ang mga titig mo, para kang nakakakita ng multo. Sigurado ka bang ayos ka lang? Baka kung ano-ano na naman ang naririnig mo sa loob ng bahay na ito. Ang boses ni Marco ay malambing, puno ng huwad na pag-aalala, habang ang kanyang kamay ay dahan-dahang humahaplos sa malamig na pisngi ni Isay. Ngunit para kay Isay, ang haplos na yon ay tila gapang ng isang uod sa kanyang balat. Kanina lamang ay narinig niya ang plano nitong itapon siya sa kung saan. At ngayon, heto ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay. Tinitingnan siya na parang isang sirang kagamitan na kailangan ng ayusin o tuluyan ng palitan. Sa likod ni Marco, pumasok si Stella. Ang kanyang best friend ay nakasuot na ng isang manipis na silk robe at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katuwaan na pilit itinatago sa likod ng isang malungkot na mukha. "Hayaan mo na muna siya, Marco," sabi ni Stella sa isang boses na parang humihingi ng tawad. "Alam mo namang nitong mga nakaraang araw, parang laging malayo ang loob ni Isay. Baka dahil yan sa pagod sa pag-aasikaso ng mga papeles sa kumpanya. Hindi ba, Isay? Masyado mo kasing pinapagod ang sarili mo sa mga bagay na dapat ay hinahayaan mo na lang kay Marco." Tumingin si Isay kay Stella. Ang babaeng ito na pinatuloy niya sa kanyang tahanan nang ito ay iwan ng asawa. Ang babaeng binigyan niya ng trabaho at tiwala ay ngayon ay parang isang ahas na dahan-dahang pumupulupot sa kanyang leeg. Ang bawat salita ni Stella ay tila isang patak ng lason na dahan-dahang kumakalat sa hangin ng silid na yon. "Nagluto ako," maikling tugon ni Isay. Ang kanyang boses ay mahina, parang isang bulong na dumaan sa tuyong lalamunan. Pilit niyang pinatatag ang kanyang sarili, pilit na hindi ipinapakita ang panginginig ng kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa. "Ay, oo nga pala, ang anibersaryo niyo," bulalas ni Stella. Ang kanyang tono ay puno ng sarkasmo na tanging si Isay lang ang nakakaramdam. "Sayang naman ang pagkain kung hindi natin pagsasaluhan. Tara, Marco, samahan natin si Isay. Baka ito na ang kailangan niya para gumaan ang pakiramdam." Naupo sila sa hapagkainan. Ang adobo na maingat na niluto ni Isay ay tila naging lasang abo sa kanyang bibig. Pinanood niya si Marco na nagsasali ng alak. Ang bawat galaw nito ay puno ng kumpiyansa, habang si Stella ay panakanakang
sa asawa ni Isay nang may pagnanasa. Sa harap ng ibang tao, sila ay ang perpektong pamilya at magkakaibigan. Ngunit sa ilalim ng marangyang lamesang iyon, naramdaman ni Isay ang isang hindi nakikitang digmaan. "Uminom ka muna nito, mahal," sabi ni Marco habang iniaabot ang isang baso ng tubig kasama ang isang maliit na puting tableta. "Ito yung bagong vitamins na bigay ni Dr. Valdez," sabi niya. "Makakatulong ito para makatulog ka ng mahimbing at hindi ka na mag-isip ng kung ano-ano." Tiningnan ni Isay ang tableta. Ito na ba ang sinasabi nilang gamot na unti-unting sisira sa kanyang isipan? Ang gamot? Nagagawin siyang lantang gulay? Hanggang sa maniwala ang lahat na siya ay baliw na? Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Tila isang ibon na nagpupumiglas sa loob ng isang maliit na hawla. "Ayoko muna, Marco. Maayos naman ang pakiramdam ko." Pilit na ngiti ni Isay. Bagamat ang kanyang mga mata ay puno ng takot. "Isay, huwag matigas ang ulo." Pagpupumilit ni Marco, ang kanyang boses ay bumaba ng isang oktaba, isang babala na hindi siya dapat tanggihan. "Ginagawa ko ito para sa'yo. Ayaw ko lang na maulit yung nangyari nung isang linggo. Yung nagsisigaw ka sa gitna ng gabi dahil akala mo may pumasok na magnanakaw. Gayong wala naman." Hindi makapaniwala si Isay. Wala siyang maalalang ganoong pangyayari. Sinisimulan na nila. Sinisimulan na nilang burahin ang kanyang katotohanan at palitan ito ng kanilang mga kasinungalingan. Dahan-dahang kinuha ni Isay ang tableta. Nararamdaman niya ang matitinding titig ni na Marco at Stella. Naghihintay na malunok niya ang lason na magpapatumba sa kanyang depensa. Inilagay niya ito sa kanyang bibig, kinuha ang baso ng tubig at uminom. Ngunit sa isang mabilis na galaw ng dila, itinago niya ang tableta sa gilid ng kanyang pisngi, sa ilalim ng kanyang gilagid. "Ayan, good girl," sabi ni Stella, na tila kinakausap ang isang bata. Tumayo ang babae at lumapit kay Isay. Dahan-dahang inayos ang buhok nito sa likod ng kanyang tainga. Ang haplos ni Stella ay malamig, at ang amoy ng pabango nito, ang pabangong binili ni Isay para dito bilang regalo, ay tila sumasakal sa kanya. Pagkatapos ng hapunan, nagkunwari si Isay na inaantok na. "Gusto ko nang magpahinga," sabi niya. "Sige mahal, ihahatid na kita sa kwarto," sabi ni Marco. Nang makahiga na si Isay at akala ni Marco ay nakatulog na siya dahil sa gamot, narinig niya ang marahang pagsara ng pinto. Hinintay niyang lumayo ang mga yabag bago niya iniluwa ang tableta sa kanyang palad. Ang puting gamot ay bahagyang natunaw, mapait at nakakasuka. Bumangon siya ng dahan-dahan, ang kanyang puso ay kumakabog pa rin sa takot. Kailangan niyang makahanap ng ebidensya. Kailangan niyang malaman kung ano talaga ang ipinapainom nila sa kanya. Naglakad siya patungo sa dressing room ni Marco. Ang bawat hakbang ay tila isang kasalanan sa katahimikan ng gabi. Binuksan niya ang isa sa mga drawer kung saan itinatago ni Marco ang kanyang mga personal na gamit. Sa ilalim ng mga tumpok ng relo at cufflinks, nakakita siya ng isang maliit na bote. Walang label ang bote, ngunit sa loob nito ay ang mga katulad na puting tableta na ibinigay sa kanya ni Marco. At sa tabi nito, may isang reseta na hindi nakapangalan sa kanya, kundi sa isang taong hindi niya kilala. Sa gitna ng kanyang paghahanap, narinig ni Isay ang isang mahinang kaluskos sa labas ng pinto. Ang hawakan ng pinto ay dahan-dahang umikot. "Isay? Gising ka pa ba?" Ang boses ni Marco ay muling narinig, ngunit sa pagkakataong ito, wala na ang lambing. Ito ay boses ng isang mangangaso na alam na ang kanyang huli ay nagtatangkapang tumakas. Sapat na ba ang isang lihim na bote para patunayan ang kanilang kataksilan, o ito ay magiging mitya lamang ng isang mas malalim na bitag? Hanggang saan ang kayang gawin ni Isay bago siya tuluyang lamunin ng dilim na unti-unting bumabalot sa kanyang tahanan? "Inaantok lang siguro ako masyado," idinahilan ni Isay nang makitang nakatayo si Marco sa pintuan ng dressing room. Ang mukha nito
ay puno ng pagdududa. Hahanapin ko sana yung paborito kong kumot. Isang kasinungalingan na kasing nipis ng sinulid. Ngunit sa pag-aakalang epektibo ang gamot, tinanggap ito ni Marco. Bumalik ka na sa kama, Isay. Huwag mo nang pagurin ang sarili mo, sabi nito, at hinintay siyang makahiga bago muling isara ang pinto. Ngunit ang pagtulog ay ang huling bagay sa isip ni Isay. Sa ilalim ng kanyang unan, mahigpit niyang hinawakan ang tabletang hindi niya ininom. Hinintay niya ang malalim na katahimikan ng hating gabi, ang sandaling ang buong kabahayan ay nilamon na ng dilim at ang tanging maririnig na lamang ay ang sarili niyang paghinga at ang mabibigat na hilik ni Marco mula sa kabilang panig ng kama. Dahan-dahan na parang isang magnanakaw sa sarili niyang pamamahay ay bumangon siya. Suot ang isang madilim na damit. Lumabas siya ng silid. Ang bawat hakbang sa sahig na gawa sa nara ay isang panganib na maaaring gumising sa mga halimaw na natutulog. Sa garahe, tahimik niyang binuksan ang pinto ng kanyang sasakyan. Hindi niya ito pinaandar. Sa halip, itinulak niya ito sa neutral hanggang sa makalabas siya ng gate, pababa sa bahagyang matarik na daan. Tanging ang liwanag lamang ng buwan ang kanyang naging gabay. Ilang metro ang layo mula sa kanilang bahay, doon lamang niya binuhay ang makina ng sasakyan. Ang kanyang destinasyon, ang opisina ng kanilang kumpanya. Ang gusaling iyon na dating simbolo ng pangarap at tagumpay ng kanyang ama, ay ngayon ay tila isang malaking puntod na naglalaman ng mga bangkay ng katotohanan. Gamit ang duplicate key na palagi niyang dala, pumasok siya sa madilim at tahimik na gusali. Ang unang silid na kanyang pinuntahan ay ang lumang opisina ng kanyang ama, na ngayon ay opisina na ni Marco. Sa pagbukas niya ng pinto, sinalubong siya ng isang pamilyar na amoy. Ang pinaghalong amoy ng lumang papel, mamahaling kahoy, at ang banayad na tabako na paborito ng kanyang ama. Sa isang saglit tila bumalik ang lahat. Nakita niya ang anino ng kanyang ama na nakaupo sa silya, nakangiti sa kanya. Isang patak ng luha ang kumawala sa kanyang mga mata. Isang luha para sa nakaraan, ngunit mabilis niya itong pinunasan. Ang alaala ng ama ang nagbigay sa kanya ng lakas. Hindi siya maaaring sumuko. Ayon sa narinig niyang usapan ni Marco at Stella, ang mga mahahalagang dokumento, ang mga pekeng papeles, ay nasa archives room. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa silid na yon sa dulo ng pasilyo. Ito ay isang maliit at walang bintanang kwarto, puno ng mga naglalakihang steel cabinet na naglalaman ng mga file mula pa noong itayo ang kumpanya. Binuksan niya ang ilaw ng kanyang telepono at sinimulang hanapin ang mga folder na may label na Annual Audit Report para sa huling 2 taon. Nang mahanap niya ito, halos manlumo siya sa kanyang nakita. Ang mga numero ay pinalaki, ang mga kita ay dinoble, at ang mga pirma sa ilalim. Ang pirma niya ay halatang pineke. Ang kamay na gumuhit nito ay magaling, ngunit hindi nito kayang tularan ang bahagyang kurba sa dulo ng kanyang pangalan. Isang maliit na detalye na tanging siya lang ang nakakaalam. Ito na ang ebidensya. Ito na ang patunay na matagal na siyang niloloko. Habang kinukuhanan niya ng litrato, ang bawat pahina gamit ang kanyang telepono, isang folder ang aksidenteng nahulog sa sahig. Sa pagpulot niya nito, isang sobre ang dumulas mula sa ilalim ng mesa ng kanyang ama, na nakatago sa isang sulok na hindi madaling makita. Kulay luma na ang papel, at sa labas nito ay may nakasulat sa pamilyar na sulat kamay ng kanyang ama. Para sa aking nag-iisang Isay, nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ito. Sa loob ay isang maikling liham lamang. Anak, kung nababasa mo ito, nangangahulugang mayroon kang pagdududa. Huwag kang magtiwala sa anino ng ahas. Hanapin mo si Attorney De Villa. Alam niya ang dapat mong gawin. Attorney De Villa? Ang matandang abogado na nagretiro na 5 taon na ang nakalipas? Ano ang kinalaman niya rito? Sa gitna ng kanyang pag-iisip, isang tunog ang pumutol sa katahimikan.
Ang marahang pagpihit ng susi sa seradura ng pangunahing pinto ng opisina. Nanlamig ang buong katawan ni Isay. Si Marco, bakit siya narito? Agad niyang pinatay ang ilaw ng kanyang telepono at nagtago sa likod ng isang malaking cabinet. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Ang bawat tibok ay tila isang malakas na tambol sa tahimik na silid. Narinig niya ang mga yabag na papalapit, dire-diretso patungo sa archives room. Bumukas ang pinto. Nakita ni Isay ang anino ni Marco na humaba sa sahig. Huminto ito sa gitna ng silid, tila may hinahanap. Mula sa kanyang pinagtataguan, naamoy niya ang pabango nito, ang pabangong regalo niya noong nakaraang Pasko. Gusto niyang masuka. Nasaan na ba yon? Bulong ni Marco sa sarili. Kailangan ko nang matapos to. Ilang pulgada na lang ang layo ni Marco sa kanyang pinagtataguan. Isang maling galaw, isang malakas na paghinga, at tapos na ang lahat para sa kanya. Pinikit ni Isay ang kanyang mga mata, nagdarasal sa lahat ng santo na hindi siya matagpuan. Matapos ang tila walang katapusang sandali, tumalikod si Marco at lumabas ng silid, ngunit hindi nito isinara ang pinto. Narinig ni Isay na may tinawagan ito sa telepono. Stella, nasa opisina ako. Oo, hahanapin ko lang yung orihinal na titulo ng lupa sa San Mateo. Oo, malapit na. Isang pirma na lang niya bukas at atin na ang lahat. Huwag kang mag-alala. Tulog na ang baliw na yon. Nang marinig iyon, isang panibagong galit ang umakyat sa kalooban ni Isay. Nais niyang lumabas at sugurin ito, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Hindi pa ito ang tamang panahon. Nang marinig niyang papalayo na ang mga yabag, huminga siya ng maluwag. Nailigtas siya ng dilim, ngunit sa kanyang pag-angat ng tingin, isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang buong pagkatao. Sa sulok ng kisame, isang maliit na pulang ilaw ang kumikislap, ang CCTV camera. At habang tinitingnan niya ito, ang lente ng kamera ay dahan-dahang gumalaw, umikot, at huminto. Direktang nakatutok sa lugar kung saan siya nagtatago. May nakakita sa kanya. Ang tanong ay, sino? Ang biyahe pabalik ay isang malabong panaginip. Ang mga ilaw ng poste sa kalsada ay humahalo sa kislap ng mga patak ng ulan sa kanyang windshield, lumilikha ng isang nakakahilong tanawin na bumabagay sa kaguluhan ng kanyang isipan. Ang maliit na pulang ilaw ng CCTV camera ay patuloy na kumikindat sa likod ng kanyang mga mata. Isang munting demonyong nagpapaalala sa kanya na ang kanyang bawat galaw ay nasaksihan. Nahuli siya. At ang hindi niya alam kung sino ang nasa likod ng mga monitor na yon, ang siyang nagpapabigat sa kanyang dibdib. Pumasok siya sa bahay na parang kaluluwang nilisan ng katawan. Ang bawat anino sa sulok ay tila nag-aabang, ang bawat ugong ng aircon ay parang isang babala. Hindi na ito ang kanyang tahanan. Ito ay naging isang hawla. Dumiretso siya sa kusina, ang tanging lugar sa bahay na nagbibigay pa rin sa kanya ng kahit kaunting kapanatagan. Nagsalin siya ng isang basong malamig na tubig. Umaasang mapapawi nito ang apoy na nagliliyab sa kanyang lalamunan. Ngunit ang lamig ay hindi umabot sa nanginginig niyang kalamnan. Hija, isang mahinang boses ang bumasag sa katahimikan. Napatalon si Isay sa gulat at ang baso ay halos mabitawan niya. Sa may pintuan ng kusina ay nakatayo si Nanay Rosa, ang kanilang matandang kasambahay na nag-alaga sa kanya mula pa noong siya ay bata. Balot sa isang luma, ngunit malinis na duster, ang mukha ni Nanay Rosa ay puno ng mga guhit ng panahon at ang kanyang mga mata, bagamat malabo na, ay nakakakita ng higit pa sa kayang itago ng mga salita. Nanay, gising pa po kayo? Nauutal na tanong ni Isay. Hindi sumagot si Nanay Rosa. Dahan-dahan itong lumapit, kinuha ang baso mula sa kamay ni Isay at ipinatong ito sa mesa. Pagkatapos, tiningnan niya si Isay ng diretso sa mata. Alam ko, Hija. Matagal ko nang alam. Bulong ng matanda.
Nakikita ko, naririnig ko, ang mga anino sa gabi ay may sariling kwento. Sa mga salitang iyon, ang pader na itinayo ni Isay sa paligid ng kanyang puso ay tuluyang gumuho. Ang mga luhang pilit niyang pinipigilan ay nagsimulang bumuhos na parang isang sirang dam. Napahagulgol siya, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa kauna-unahang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat, naramdaman niyang mayroon siyang kakampi. Inakay siya ni Nanay Rosa papunta sa isang upuan. Umupo ang matanda sa tabi niya. Ang katahimikan nito ay mas nakakaaliw kaysa sa anumang salita. Gabi-gabi, pagsisimula ni Nanay Rosa, ang kanyang boses ay nanginginig sa pinipigil na galit. Kapag akala nila ay tulog na ang buong mundo, naririnig ko ang mga bulungan nila sa hardin, si Sir Marco at yung babaeng si Stella. Ang akala nila ay hindi ko sila nakikita mula sa bintana ng aking kwarto. Pinag-uusapan nila ang kumpanya, ang pera, at pinag-uusapan kanila, Hija. Tumingin si Isay sa matanda. Ang kanyang mga mata ay namumugto. Bakit hindi niyo po sinabi sa akin, Nanay? Isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa labi ni Nanay Rosa. Paano maniniwala ang isang pusong umiibig sa babala ng isang matandang katulong lamang? Hinintay kong ikaw mismo ang makakita, Hija. Dahil ang katotohanang sarili mong mga mata ang nakasaksi ay hindi kayang pasinungalingan ng kahit sinong ahas. Nanginginig ang mga kamay ni Isay na nakapatong sa mesa. Dahan-dahang ipinatong ni Nanay Rosa ang sarili nitong kamay sa ibabaw ng kamay ni Isay. Magaspang ito at kulubot. Bunga ng ilang dekadang pagsisilbi, ngunit meron itong init na gumapang sa buong katawan ni Isay. Ang init ng katapatan at pagmamalasakit na matagal na niyang hindi naramdaman. Ito ang kamay na nag-alaga sa kanya mula pagkabata. Ang kamay na mas totoo pa kaysa sa mga haplos ng kanyang asawa. Huwag kang matakot, sabi ni Nanay Rosa. May kinuha ito mula sa bulsa ng kanyang duster, isang luma at tansong susi. Bago pumanaw ang iyong ama, ibinilin niya ito sa akin. Rosa, sabi niya, ibigay mo lang ito kay Isay sa araw na makita mong ang anino ng ahas ay pumapasok na sa kanyang paraiso. Sa tingin ko, Hija, dumating na ang araw na yon. Tinitigan ni Isay ang susi. Para saan ito? Anong pinto ang kaya nitong buksan? Isang bagong pag-asa ang sumibol sa kanyang puso. Isang maliit na sinag ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Ngunit ang sandali ng kanilang pag-uusap ay biglang naputol. Isang anino ang tumakip sa liwanag na nagmumula sa pasilyo. Isang boses, malamig at mapanuri, ang bumasag sa kanilang tahimik na sandali. Anong pinag-uusapan ninyo ng matandang yan, Isay? At bakit kagising pa? Nakatayo si Marco sa pintuan ng kusina. Nakapamiwang. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatuon sa magkahawak nilang mga kamay ni Nanay Rosa. At pagkatapos sa isa luma at misteryosong susi na nasa palad ni Isay. Lumang susi lang yan, Marco. Mabilis na sagot ni Isay. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit pilit niyang ginawang kalmado. Itinago niya ang susi sa kanyang palad. Galing sa baul ng mga lumang gamit ni Papa, naglilinis lang kami ni Nanay Rosa. Ngumiti siya, isang ngiting kasing lamig ng sahig na marmol. Hindi na ako makatulog, kaya naisip kong mag-ayos muna ng gamit. Tiningnan siya ni Marco nang may pagdududa. Ang mga mata nito ay parang mga dagang naghahanap ng butas sa kanyang mga salita. Ngunit sa huli, tila naniwala ito sa pag-aakalang ang gamot ay nagsisimula ng guluhin ang isip ng kanyang asawa. Kung ano-ano na lang ang naiisip mong gawin sa gitna ng gabi. Sabi nito na may halong inis. Magbihis ka. May business dinner tayo ngayong gabi kasama ang mga investors at gusto kong umayos ka. Huwag mo akong ipapahiya. Ang bawat salita ay isang utos, hindi isang pakiusap.
Ang hapunan ay ginanap sa isang mamahaling restaurant kung saan ang bawat kagamitan ay sumisigaw ng yaman. Ngunit para kay Aisay, ang lugar na yon ay parang isang entablado para sa isang madugong dula. Nakaupo siya sa tabi ni Marco, parang isang manikang yari sa basag na porselana. Maganda sa labas, ngunit anumang sandali ay maaaring mabasag. Naramdaman niya ang mga titig ng mga tao, ang mga bulungan sa likod ng kanilang mga pamaypay at kupitan ng alak. Si Isay ay medyo masama ang pakiramdam nitong mga nakaraang araw. Paliwanag ni Marco sa mga kausap, ang kanyang boses ay puno ng pekeng pagmamalasakit. Masyado kasing dinamdam ang pagkawala ni Don Ricardo, kaya minabuti kong bawasan muna ang kanyang mga responsibilidad sa kumpanya. Bawat salita ay isang patak ng asido sa kanyang balat. Ginagawa siyang mukhang mahina, walang silbi, at hindi mapagkakatiwalaan sa harap ng mga taong nagtitiwala sa kanilang pamilya. Sa gitna ng hapunan, dumating si Stella. Nakasuot ito ng isang pulang bestida na hapit sa kanyang katawan, na tila hinahamon ang lahat ng kababaihan sa silid. Lumapit ito sa kanilang mesa, hindi bilang isang simpleng kaibigan, kundi bilang isang reyna. "I'm so sorry, I'm late," sabi nito, at humalik sa pisngi ni Marco, isang halik na mas matagal kaysa sa nararapat. Pagkatapos ay bumaling ito kay Isay. "Kumusta ka na? Say, you look pale." Sabi ko na nga ba, dapat hindi ka na pinasama ni Marco. "Marco, my dear, allow me to introduce Stella." Pagpapatuloy ni Marco sa mga investors. Siya ang ating bagong consultant. Sa totoo lang, ang utak sa likod ng ating matagumpay na expansion plan. Ang pagpapakilalang yon ay isang sampal sa mukha ni Aisay. Ang expansion plan na yon ay ideya niya at ng kanyang ama. Si Stella ang nagnakaw nito at ngayon ay inaangkin na parang sarili niyang tropeyo. Umupo si Stella sa kabilang panig ni Marco at sa buong gabi, sila ang naging sentro ng usapan. Sila ang nagpapaliwanag ng mga plano, sila ang sumasagot sa mga tanong, habang si Isay ay naiwang parang isang palamuti sa mesa, isang anino ng nakaraan. Habang nagkakasiyahan ang lahat, dahan-dahang itinaas ni Isay ang kanyang kopita ng alak upang uminom. Ngunit sa isang aksidenteng galaw, bahagyang sinagi ni Marco ang kanyang siko. Ang pulang alak ay tumapon, bumuhos sa puting bestida na suot ni Isay. Lumikha ng isang malaking mantsa sa kanyang dibdib na parang isang sariwang sugat. Isang pigil na paghinga ang kumawala sa mga labi ng mga nakakita. Naramdaman ni Isay ang pag-init ng kanyang mga pisngi, ang pagnanais na maging isang butil ng alikabok na lamang na hindi nakikita ng sinuman. "Oh my God, Isay! Ang clumsy mo naman!" Malakas na sabi ni Stella na may halong pag-aalala kunwari. "Tingnan mo ang nangyari sa damit mo. Halika, tulungan kitang linisin yan sa restroom." Tumayo si Isay. Ang kanyang dangal ay kasing dungis na ng kanyang damit. Habang naglalakad sila, narinig niya ang bulong ni Marco sa mga investors. "Pagpasensyahan niyo na. Ganyan talaga siya ngayon." Sa loob ng banyo, habang pilit na tinatanggal ni Stella ang mantsa, bumulong ito sa kanya. Isang bulong na para lamang sa kanilang dalawa. "Alam mo, Isay, dapat ay nasa bahay ka na lang. Nagpapahinga. Hindi ka na bagay sa mga ganitong lugar. Hayaan mo na kami ni Marco ang mamahala sa lahat. Mas magaling kami dito." Nang bumalik sila sa mesa, ang lahat ay nakatingin sa kanya ng may awa. At doon, sa harap ng lahat, ibinigay ni Marco ang huling dagok. Itinaas nito ang kanyang kopita. "Mga kaibigan, nais ko sanang humingi ng inyong pangunawa. Dahil sa kalagayan ng aking minamahal na asawa, napagdesisyonan kong bigyan siya ng isang mahabang bakasyon, isang lugar kung saan makakapagpahinga siya ng husto, malayo sa stress ng trabaho. Sa susunod na linggo, si Isay ay mananatili muna sa isang tahimik na sanatorium sa Tagaytay upang lubos na makapagpagaling." Ang salitang sanatorium ay umaling-aungaw sa buong silid, isang magandang salita para sa isang mental hospital.
Ipinapahiwatig ni Marco sa buong mundo na ang asawa niya ay baliw na. Natigilan si Isay. Ito na. Ito na ang katuparan ng kanilang masamang balak. Inihayag na ito sa publiko. Paano pa siya makakatakas? Sa gitna ng kanyang pagkagulat at kawalan ng pag-asa, napansin niya ang isang lalaki sa kabilang mesa. Hindi niya ito kilala. Mag-isa lamang ito at sa buong gabing iyon, hindi nito inaalis ang matinding pagtitig sa kanya. Isang titig na hindi niya mabasa kung ito ba ay awa, pagkutya, o isang bagay na mas malalim pa. Ang mga sumunod na araw ay naging isang walang katapusang bangungot. Ang anunsyo ni Marco sa hapunan ay naging isang kadenang ipinulupot sa leeg ni Isay. Bawat umaga, personal siyang ginigising ni Stella, hindi na bilang isang kaibigan, kundi bilang isang bantay. Dala nito ang isang tray na may lamang almusal at ang pamilyar na puting tableta na nakapatong sa tabi ng isang baso ng tubig. Good morning, sleepyhead! Oras na para sa vitamins mo? Masayang bati ni Stella. Ang kanyang nangiti ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Kailangan mong lumakas para sa bakasyon mo sa Tagaytay. Sa unang 2 araw, tinangka ni Isay na tumanggi. Ngunit ang bawat pagtanggi niya ay sinusuklian ng malamig at mapanganib na titig ni Marco. Isay, huwag mo nang pahirapan ang sarili mo at kami. Sabi nito minsan. Inumin mo na. Para rin sa'yo to. Kaya natutunan ni Isay na sumunod. Ngunit sa bawat pagsubo niya ng gamot, gumagawa siya ng paraan. Minsan, itinatago niya ito sa ilalim ng kanyang dila hanggang sa makaalis si Stella. Sa kanya ito idudura sa inidoro. Sa ibang pagkakataon, kapag hindi sila nakatingin, mabilis niya itong ibinubulsa at itinatapon sa pasaso ng halaman sa kanyang balkonahe kapag may pagkakataon. Ngunit may mga araw na hindi siya nagtatagumpay. May mga araw na binabantayan siya ni Marco hanggang sa matiyak nitong nalunok niya ang gamot. At sa mga araw na yon, ang mundo ni Isay ay nagiging isang malabong panaginip. Ang liwanag mula sa bintana ay nagiging napakaliwanag, tila 1,000 karayom na tumutusok sa kanyang mga mata. Ang mga tunog sa paligid ay nagiging mahina at malayo, parang nanggagaling sa ilalim ng tubig. Ang mga pamilyar na bagay sa kanyang silid ay nag-iiba ng anyo. Ang anino ng vasa sa mesa ay nagiging isang halimaw na may mahahabang galamay at ang mga portrait sa dingding ay tila bumubulong ng mga masasakit na salita. Isang hapon, habang nakaupo sa harap ng kanyang pagkain, naramdaman niyang gumagalaw ang mga butil ng kanin sa kanyang plato. Tinitigan niya ito at tila naging mga uod na gumagapang. Napasigaw siya at naitulak ang mesa. Agad namang pumasok si Marco at Stella. Ang kanilang mga mukha ay puno ng huwad na pag-aalala. Kita mo na, Stella. Lumalala na siya, sabi ni Marco, habang niyayakap si Isay na nagpupumiglas. Huwag kang mag-alala, mahal. Malapit na. Malapit ka nang magpagalingi. Sa kabila ng hamog na bumabalot sa kanyang isipan, alam ni Isay na kailangan niyang lumaban. Kailangan niyang panghawakan ang kahit anong sinag ng katinuan. Kaya gumawa siya ng isang ritual. Sa tuwing nag-iisa siya, kinukuha niya ang mangkok ng bigas mula sa maliit na altar sa kanyang silid at nagsisimulang magbilang. 1, 2, 3. Ang bawat butil na dumadaan sa kanyang mga daliri ay isang paalala na siya pa rin ang may kontrol, na ang kanyang isip ay sa kanya pa rin. Ang simpleng gawain na yon ang naging kanyang angkla sa gitna ng isang nagngangalit na bagyo. Isang gabi, habang nakahiga at pilit na pinapanatiling gising ang kanyang diwa, may narinig siyang mga bulungan sa labas ng kanyang pinto. Hindi niya maintindihan ang mga salita, ngunit kilala niya ang mga boses, si Marco at Stella. Nagtatawanan sila ng mahina, tila may isang lihim na pinagsasaluhan. Bahagi ba ito ng epekto ng gamot o totoo ang mga ito? Mas nilapit niya ang kanyang tainga sa pinto. Narinig niya ang marahang tunog ng pagpihit ng seradura. At pagkatapos, katahimikan.
Kinabahan si Isay. Naghintay siya ng ilang minuto bago dahan-dahang tumayo at sinubukang buksan ang pinto. Ngunit hindi ito gumagalaw. Sinubukan niya ulit. Mas malakas sa pagkakataong ito, ngunit ang pinto ay matigas na parang bato. Bigla siyang nanlamig. Nananaginip ba siya? Isinandal niya ang kanyang noo sa malamig na kahoy ng pinto. Pinihit niya muli ang doorknob. Wala. Nakakandado. Kinulong siya ni Marco at Stella sa loob ng sarili niyang silid. Siya ay isang bilanggo, hindi lamang sa kanyang isipan, kundi pati na rin sa pisikal na katotohanan. Napaupo siya sa sahig, ang likod ay nakasandal sa pinto, habang ang mga pader ng kanyang silid ay tila unti-unting lumalapit upang siya ay durugin. Ang 4 na sulok ng kanyang silid ay naging mga pader ng isang libingan. Ang katahimikan ay isang mabigat na kumot na unti-unting sumasakal sa kanya. Sa unang ilang oras ng kanyang pagkakakulong, sinubukan ni Isay ang lahat. Kinalampag niya ang pinto hanggang sa mamaga ang kanyang mga palad. Sumigaw siya hanggang sa halos mamaos ang kanyang lalamunan, ngunit walang sumasagot. Ang tanging naririnig niya ay ang mahihinang tawanan ni Marco at Stella. Mula sa sala, isang tunog na mas masakit pa sa anumang sampal. Napaupo siya sa sahig, hapo at walang pag-asa. Tumingin siya sa bintana. Masyadong mataas, walang paraan para makatakas. Ito na ba ang kanyang katapusan? Ang maging isang baliw sa sarili niyang pamamahay hanggang sa dumating ang araw na kukunin siya ng mga taong nakaputi? Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, ang kanyang mga mata ay napadako sa lumang baul sa sulok ng kanyang silid. Ang baul na naglalaman ng mga naiwang gamit ng kanyang ina. Dito niya itinago ang mga bagay na ayaw niyang makita ni Marco. At doon, sa ilalim ng mga lumang damit at album ng litrato, naalala niya, dali-dali siyang lumapit at binuksan ito. Kinalikal niya ang mga laman hanggang sa makapa niya ang isang maliit at makinis na bagay, isang luma at maliit na telepono na hindi na niya ginagamit. Ngunit bago ito tuluyang masira, naisip niyang itago ito bilang emergency. Nagdasal siya na sana ay mayroon pa itong kahit kaunting natitirang baterya. Nang pindutin niya ang power button, isang mahinang ilaw ang lumabas sa screen, 2 bar ng baterya. Sapat na nanginginig ang kanyang mga daliri habang iniisip kung sino ang tatawagan. Ang mga pulis? Ano ang sasabihin niya? Nakinulong siya ng sarili niyang asawa? Sino ang maniniwala sa isang babaeng malapit ng ipasok sa sanatorium? At bigla, ang mga salita mula sa liham ng kanyang ama ay bumalik sa kanyang isipan. Hanapin mo si Attorney De Villa. Alam niya ang dapat mong gawin. Hindi niya alam ang numero nito, ngunit alam niya kung sino ang nakakaalam. Sa isang mabilis na pagpapasya, tinawagan niya ang pinakamatapat na sekretarya ng kanyang ama na matagal nang nagretiro. Matapos ang ilang pagring, isang pamilyar na boses ang sumagot. Sa kabutihang palad, naibigay nito ang numero ng abogado. Hello? Attorney De Villa speaking. Ang boses sa kabilang linya ay matanda na, ngunit meron pa ring bahid ng awtoridad. Attorney, si Isay po ito, anak ni Ricardo. Isang sandaling katahimikan. Isay, Hija, napatawag ka? Akala ko ay nasa Amerika ka, kasama ang iyong asawa. Doon na bumuhos ang lahat. Ikinuwento ni Isay ang tungkol sa pagtataksil, sa mga pekeng dokumento, sa gamot, at sa kanyang pagkakakulong. Ang bawat salita ay isang pighati na sa wakas ay nakahanap ng labasan. Diyos ko, ang tanging nasabi ng abogado matapos marinig ang lahat. Matagal na akong may hinala. Matapos mamatay ang iyong ama, pilit kong hinihiling na makita ang orihinal na kopya ng kanyang last will and testament. Ngunit laging may humaharang sa akin sa City Hall. Laging may nawawalang dokumento. Laging may aberya. Ngayon, alam ko na kung bakit.
Ano po ang ibig niyong sabihin, attorney? Tanong ni Aisay. Aisay, ang iyong ama ay nag-iwan ng isang codicil, isang dagdag na dokumento sa kanyang huling habilin. Ako ang gumawa nito ilang linggo bago siya pumanaw. Mayroon itong isang safety clause. Nakasaad doon na kung sakaling mapatunayang ikaw ay wala sa tamang pag-iisip o sa pilitang pinilit, ang lahat ng pag-aari at kontrol sa kumpanya ay automatikong mapupunta sa isang trust fund na pamamahalaan ng isang independent board, hindi kay Marco. Isang sulyap sa liwanag. Ito na, ito na ang kanyang pag-asa. Kailangan nating magkita, Hija. Ngayon din, kailangan kong makuha ang testimonya mo. Ngunit paano? Paano siya makakaalis? Sa puntong yon, may kumatok sa kanyang pinto, si Nanay Rosa. Hija, almusal mo. Nanay, bulong ni Isay sa telepono ng matanda. Kailangan ko po ng tulong nyo. Isang plano ang mabilis na nabuo. Ilang minuto ang lumipas. Isang malakas na sigaw ang narinig mula sa kusina. Kasunod ang tunog ng mga nababasag na pinggan. Narinig ni Isay sina Marco at Stella na nagmamadaling bumaba. Ito na ang kanyang pagkakataon. Gamit ang susi na ibinigay ni Nanay Rosa, binuksan niya ang pinto ng kanyang silid. Ang luma at tansong susi ay para pala sa isang override lock na tanging ang kanyang ama at si Nanay Rosa lang ang nakakaalam. Nagkita sila ni Attorney De Villa sa luma nitong opisina sa Escolta, isang lugar na amoy ng lumang libro at nakaraang panahon. Doon, sa ilalim ng mahinang ilaw ng isang desk lamp, habang ang ulan ay nagsisimulang pumatak sa labas na tila kasabay ng pintig ng kanyang puso. Opisyal niyang isinalaysay ang lahat. Salamat po, attorney, sabi ni Aisay. Ang kanyang puso ay puno ng panibagong lakas. Hindi ko po alam ang gagawin ko kung wala kayo. Ang ama mo, ang dapat mong pasalamatan, Hiha. Sagot ng matanda. Mahal na mahal ka niya. Alam niyang posibleng mangyari ito. Pauwi na si Isay. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi natakot ang kanyang nararamdaman, kundi determinasyon. May plano na sila. May laban na siya. Kinuha niya ang kanyang lumang telepono upang tawagan si Nanay Rosa at sabihing, pabalik na siya. Nanay, okay na po ang lahat. Pabalik na po ang... Bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, isang malakas na kamay ang humablot sa telepono mula sa kanyang likuran. Ang kanyang dugo ay tila nagyelo sa kanyang mga ugat. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo si Marco sa ilalim ng isang poste ng ilaw. Ang mukha ay nababalot ng anino. Hawak ang maliit na telepono na tila isang patay na daga. Sino niyang kausap mo, Isay? Tanong nito. Ang boses ay kalmado, ngunit puno ng panganib. At saan ka galing? Ang katahimikan sa pagitan nila ay mas mabigat pa sa papalapit na unos. Hawak ni Marco ang maliit na telepono, ang tanging ebidensya ng kanyang sandaling paglaya. Tinitigan siya ni Isay. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis, ngunit sa labas, sinikap niyang panatilihing blanko ang kanyang mukha. Takot? Oo, pero hindi na tulad ng dati. Ang takot niya ngayon ay may kasamang matalas na talim ng determinasyon. Saan mo nakuha yan? Tanong ulit ni Marco. Ang kanyang boses ay mas mababa at mas mapanganib. Sa baul ni Mama, mahinang sagot ni Isay. Naglinis ako kanina. Gusto ko lang sanang marinig ang boses ni Nanay Rosa. Pakiramdam ko, mag-isa lang ako palagi dito sa bahay. Tinitigan ni Marco ang telepono. Pagkatapos ay ibinalik ang tingin kay Isay. Hinahanap nito ang anumang bahid ng kasinungalingan sa kanyang mga mata. Ngunit ang nakita lang nito ay isang babaeng pagod, nalilito, at tila malapit ng masiraan ng bait, ang mismong imahe na gusto nilang makita. Sa isang marahas na galaw, ibinato ni Marco ang telepono sa sementadong daan. Dinurog niya ito gamit ang kanyang sapatos hanggang sa maging pira-pirasong plastik at salamin na lamang ito. Wala nang tatawagan, sabi nito.
Ako lang ang kakausapin mo. Ako lang ang pakikinggan mo. Maliwanag? Hindi sumagot si Isay. Yumuko lamang siya na para bang isang alipin na tumatanggap ng utos mula sa kanyang amo. Sa loob-loob niya, isang malamig na plano ang nabubuo. Kung gusto nilang makakita ng baliw, bibigyan niya sila ng isang palabas na hinding-hindi nila malilimutan. Pagdating sa bahay, sinalubong sila ni Stella. Ang muka ay puno ng pagkainis. Saan kayo galing? Marco, kanina pa kita tinatawagan? Ngunit bago pa makasagot si Marco, lumapit si Isay kay Stella. Hinawakan niya ang kamay nito. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki at puno ng kunwaring takot. Stella, huwag kang maingay. Bulong niya. May mga anino sa pader. Sumusunod sila sa akin. Ayaw nila sa'yo. Napaatras si Stella, bahagyang natakot at medyo nandidiri. Ano bang pinagsasabi mo, Isay? Patawarin mo na ako, Stella. Sabi ni Isay, ngayon ay lumuluhod na sa harap nito. Patawarin mo ako kung naging masama akong kaibigan. Patawarin mo na rin ako, Marco. Mahal ko, pasensya na kung palagi na lang akong pabigat. Alam kong may sakit ako. Tanggap ko na. Gagawin ko ang lahat ng gusto nyo, basta huwag nyo lang akong iiwan. Ang biglaang pagbabago sa kilos ni Isay ay ikinagulat ng dalawa. Nagkatinginan sina Marco at Stella. Ito na ang hinihintay nila. Ang tuluyang pagsuko ni Isay. Ang pag-amin sa sarili nitong kabaliwan. Isang mapanuyang nangiti ang gumuhit sa labi ni Marco. Hinila niya si Isay patayo. Tumayo ka dyan. Hindi bagay sa'yo ang ganyan. Ngunit sa kanyang mga mata, nakita ni Isay ang kislap ng tagumpay. Naging kampante na sila. Mula sa araw na yon, isinuot ni Isay ang maskara ng isang baliw. Sumusunod siya sa lahat ng utos. Iniinom niya ang gamot sa harap nila. Ngunit sa katotohanan, idinidikit niya ito sa ilalim ng mesa kapag hindi sila nakatingin. Ngumingiti siya ng walang dahilan. Kinakausap niya ang kanyang sarili sa harap ng salamin. Ginawa niya ang lahat para maniwala sina Marco at Stella na tuluyan na siyang nawala sa katinuan. Ang bahay ay naging isang teatro at si Isay ang bida sa isang trahedyang siya mismo ang sumulat. At dahil sa kanyang pagpapanggap, lumuwag ang pagbabantay sa kanya. Hinahayaan na siyang maglakad-lakad sa hardin ng mag-isa. Hindi na nila laging tinitingnan ang kanyang bawat galaw. Para sa kanila, si Isay ay isa na lamang talunang kalaban na naghihintay na lamang ng kanyang huling hatol. Isang gabi, habang nag-uusap sina Marco at Stella sa sala, nagkunwari si Isay na tulog sa sofa. Sa likod ng kanyang mga pilikmatang bahagyang nakaawang, pinanood niya sila. Ipinakita ni Marco kay Stella ang isang maliit at kumikinang na bagay. Ang singsing na may diamante na ipinamana pa ng lola ni Isay sa kanyang ina at ibinigay naman ng ina niya sa kanya bago ito mamatay. Para sa'yo, mahal, sabi ni Marco. Bagay na bagay sa reyna ng buhay ko. Isinuot ni Stella ang singsing sa kanyang daliri. Itinaas ito sa liwanag at humalik ng napakatamis kay Marco. Salamat, mahal. Sa wakas, lahat ng dapat na sa akin ay napupunta na sa akin. Sa ilalim ng kumot, naikuyom ni Isay ang kanyang mga kamao. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad. Ang sakit ay nagpaalala sa kanya na gising siya, na totoo ang lahat ng ito. Ang singsing na yon ay hindi lamang isang alahas. Ito ay simbolo ng kanyang pamilya, ng kanyang pagkatao. At ngayon, suot-suot na ito ng babaeng sumira sa lahat. Tumingin siya sa salamin sa kabilang dingding. Nakita niya ang sarili niyang refleksyon. Isang babaeng may magulong buhok, maputlang labi, at mga matang walang buhay. Ito ang maskarang isinuot niya. At sa likod ng maskarang yon, ang tunay na Isay ay naghihintay. Nag-iipon ng lakas. Tulad ng isang bulkan na tahimik na nag-iipon ng nagbabagang putik. Naghihintay ng tamang sandali para sa isang marahas at hindi malilimutang pagsabog.
Sa ilalim ng malawak na bubong ng mansyon na ipinatayo ng kanyang ama, si Isay ay naging isang estranghero. Ang hangin ay tila nagbago ng amoy, napalitan ng matapang at mamahaling pabango ni Stella, isang palagiang paalala kung sino na ang bagong reyna ng bahay. Maaga pa lamang ay umalis na si Marco patungo sa opisina, iniwan ang dalawang babae sa loob ng malaking tahanan. Nakaupo si Stella sa paboritong silya ni Isay sa sala, nagbabasa ng isang fashion magazine habang humihigop ng mainit na kape. Nang makita niya si Isay na naglalakad ng mabagal, nakayuko at walang kibo bilang bahagi ng kanyang pagpapanggap, isang malupit na ngiti ang sumilay sa labi ng kabit. Isay, tawag ni Stella. Ang boses ay matinis at puno ng pagmamataas. Tutal gising ka na rin naman at wala kang ginagawa, kundi tumulala buong araw, umakyat ka sa kwarto natin. Linisin mo ang mga kalat doon, iayos mo ang mga bagong damit ko sa closet, at pakitapon na rin yung mga lumang basahan mo doon na sumisikip lang sa kabinet. Ang salitang kwarto natin ay isang patalim na direktang itinarak sa puso ni Isay. Ang kwartong iyon ay ang silid kung saan sila nangako ng walang hanggang pag-ibig ni Marco. Ngayon, inuutusan siyang linisin ito para sa babaeng umagaw sa kanyang asawa. Ngunit hindi siya maaaring lumaban. Tumango lamang siya ng marahan, parang isang masunuring bata, at tahimik na umakyat sa hagdan. Pagpasok niya sa master bedroom, halos hindi na niya makilala ang lugar. Ang mga paboritong painting ng kanyang ama ay pinalitan ng mga modernong sining na walang kaluluwa. Sa ibabaw ng malaking kama ay nagkalat ang mga mamahaling damit at bag na binili gamit ang pera ng kanyang kumpanya. Sumunod na pumasok si Stella, umupo sa tapat ng vanity mirror ni Isay at sinimulang isukat ang mga alahas mula sa kaha de yero. Alam mo, Isay, panimula ni Stella habang tinitingnan ang sarili sa salamin. Isinusuot ang isang kwintas na gawa sa perlas na bigay ni Don Ricardo sa kanyang anak. Dapat matagal ko nang ginawa ito. Ang sarap palang maging ikaw. Lahat ng gusto mo, nakukuha mo nang hindi nagpapakahirap. Pero tingnan mo ngayon, ang dating prinsesa. Ngayon ay tagaligpit na lang ng mga kalat ko. Nagsimulang magtapon si Stella ng mga damit ni Isay mula sa closet papunta sa isang malaking itim na plastic bag sa sahig. Hindi mo na kailangan ng mga ito sa mental hospital, natatawang dagdag nito habang nakatalikod si Stella. Dahan-dahang lumuhod si Isay sa tabi ng basurahan. Pinulot niya ang isang bestidang kulay rosas. Ito ang damit na suot niya nung huling kaarawan ng kanyang ama bago ito pumanaw. Marahan niyang hinimas ang malambot na tela, ang kanyang mga daliri ay nag-iingat na tila hinahaplos ang isang mahahalagang alaala. Isang mainit na luha ang nagbadyang tumulo mula sa kanyang mga mata, ngunit mabilis niya itong pinigilan. Maingat niyang itiniklop ang damit at ibinalik sa loob ng plastic bag. Nagpapaalam sa isang bahagi ng kanyang buhay na hindi na kailanman maibabalik pa. Bababa mo na ako para kumuha ng juice, utos ni Stella na hindi man lang lumingon. Siguruhin mong malinis yan pagbalik ko, kundi sasabihin ko kay Marco na nagwawala ka na naman. Nang marinig ni Isay na sumara ang pinto at lumayo ang mga yabag, pababa ng hagdan, mabilis na nagbago ang kanyang anyo. Ang nakayukong balikat ay tuwid na tumayo. Ang matang walang buhay ay nag-alab sa determinasyon. Sinamantala niya ang pagkakataon. Tumingin siya sa paligid at nakita ang malaking designer bag ni Stella na nakabukas sa ibabaw ng kama. Walang pag-aalinlangang nilapitan niya ito at hinalungkat ang loob. Sa ilalim ng mga make-up at resibo ng mga mamahaling restaurant, nakakita siya ng isang maliit na itim na notebook at isang nakaipit na sobre mula sa isang internasyonal na bangko. Binuksan niya ang sobre. Ang mga mata niya ay lumaki sa kanyang nabasa. Mga bank transfer receipts. Milyon-milyong piso ang inililipat mula sa pondo ng kanilang kumpanya patungo sa isang personal na account na nakapangalan lamang kay Stella. Wala ang pangalan ni Marco. Isang mapait na ngiti ang nabuo sa isip ni Isay. Ang mga magnanakaw ay walang katapatan kahit sa isa't isa.
Hindi lang pala si Marco ang nagnanakaw sa kanya. Ninanakawan din ni Stella ang mismong lalaking inaakala nitong kakampi niya. Sa paglipat niya ng pahina ng itim na notebook, isang lumang litrato ang nahulog sa ibabaw ng kama. Pinulot ito ni Isay. Sa litrato ay isang mas batang Stella, masayang nakasandal sa dibdib ng isang lalaki. Ngunit hindi iyon si Marco. Ang lalaki ay may pamilyar na mga mata, isang mukha na tila nakita na niya sa mga lumang dokumento ng kanyang ama. Sino ang lalaking ito at bakit ito itinatago ni Stella sa pinakasulok ng kanyang mga gamit? Abala si Isay sa pag-iisip nang hindi niya napansin ang pagbabalik ng mga yabag. Ang pinto ay marahas na itinulak pabukas, lumikha ng isang matalim na ingay na bumasag sa katahimikan ng silid. Natigilan si Isay. Ang mga dokumento at litrato ay nasa kanyang mga kamay pa rin. Nakatayo si Stella sa hamban ng pinto. Wala na ang mapangutyang ngiti sa labi nito. Ang mukha nito ay madilim. Ang mga mata ay nanlilisik sa galit. Sa kanang kamay nito, mahigpit nitong hawak ang isang malaki at matulis na gunting na ginamit nito kanina sa paggupit ng mga tag ng bagong damit. Ang malamig na asero ng gunting ay kumikislap sa liwanag ng bintana. Isay, ang boses ni Stella ay parang yelo, mabagal at nagbabanta. Bakit mo hinahawakan ang bag ko? Mama, naging yelo ang dugo ni Isay sa loob ng kanyang mga ugat. Ang talim ng gunting na hawak ni Stella ay tila humihigop ng lahat ng liwanag sa silid. Isang maling galaw, isang maling salita, at ang kanyang lihim ay mabubunyag, kasama na ang kanyang buhay. Ngunit ang isip ng isang inang nagtatanggol sa kanyang anak o ng isang anak na nagtatanggol sa pamana ng kanyang magulang ay mas mabilis pa sa kidlat. Mabilis na itinago ni Isay ang litrato at resibo sa ilalim ng kanyang palad at sa halip ay dinampot ang isang makintab at gintong lalagyan ng lipstick mula sa bag. Lumuhod siya sa sahig at nagsimulang gumuhit ng mga walang hugis na linya sa sarili niyang braso gamit ang pulang kulay. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa isang walang kibong pagkamangha na parang isang musmos na nakatuklas ng bagong laruan. Nagsimula siyang humuni ng isang malabong kanta, sinasabayan ang pag-indayog ng kanyang katawan. Tinitigan siya ni Stella. Ang galit sa mga mata nito ay dahan-dahang napalitan ng matinding pandidiri. Ibinaba nito ang gunting at hinablot ang bag mula sa kama. Baliw ka na talaga, nandidiring bulong ni Stella, sabay sipa sa mga nakakalat na damit ni Isay. Maglinis ka na nga lang dyan, nakakadiri kang tingnan. Nang marinig ni Isay ang marahas na pagsara ng pinto, napahiga siya sa malamig na sahig, hinahabol ang kanyang hininga, na tila isang taong muntik ng malunod. Mahigpit na nakakuyom ang kanyang kamay sa mga dokumentong nailigtas niya. Ito ang kanyang unang sandata. Kinabukasan, nagsimula ang ikalawang yugto ng kanyang plano. Ang paglabas ng ebidensya mula sa bahay na naging kulungan niya. Dito pumasok ang pinakatahimik at pinakamatibay na alyansa sa loob ng mansyon. Pababa ng hagdan si Isay, dala ang isang malaking basket ng mga maruruming damit. Sinalubong siya ni Nanay Rosa sa paanan ng hagdan. Walang salitang namagitan sa kanila, tanging ang palitan ng makahulugang tingin. Habang inililipat ni Nanay Rosa ang mga damit sa washing machine, dahan-dahan niyang nakuha ang nakatuping litrato at resibo na isiningit ni Isay sa loob ng isang maruming medyas. Kinahapunan, lumabas si Nanay Rosa upang mamalengke doon sa likod ng isang hilera ng mga tindahan ng gulay na malayo. Sa mapanuring mata ng sinuman, inabot niya ang isang maliit na balot kay Attorney De Villa. Nang gabing iyon, kapalit ng mga nilabhang damit, isang maliit na piraso ng papel ang nakasiksik sa loob ng nakatuping panyo ni Isay. Isang mensaheng may iisang linya lamang. Mamayang hating gabi. Handa na ang vault. Ang gabi ay tila nakikisama sa kanilang hangarin. Isang malakas na ulan ang bumuhos. Ang tunog nito ay sapat upang itago ang anumang kaluskos. Sina Marco at Stella ay maagang nakatulog
Matapos maubos ang isang buong bote ng mamahaling alak, nagdiriwang sa kanilang nalalapit na huwad na tagumpay. Mula sa likod bahay tumakas si Isay, suot ang isang madilim na kapote. Naghihintay sa kanya si Nanay Rosa sa may lumang gate. Bago sila tuluyang lumabas, hinawakan ng matanda ang malamig na kamay ni Isay. Sa ilalim ng maputlang liwanag ng buwan na sumisilip sa mga ulap, ang tatlong henerasyon ng katapatan, ang diwa ng yumaong Don Ricardo, ang katatagan ni Nanay Rosa, at ang muling pagbangon ni Isay ay tila nag-isa. Ang magaspang na haplos ng matanda ay nagbigay ng init na pumawi sa lahat ng pangangatal ni Isay. Nakaparada sa kanto ang isang lumang sasakyan kung saan naghihintay si Attorney De Villa. Mabilis silang nagtungo sa gusali ng kumpanya. Pamilyar ang abogado sa mga lumang security guard, kaya't hindi naging mahirap ang kanilang pagpasok sa likurang bahagi ng gusali, sa lugar na walang nakatutok na kamera. Ang opisina ni Don Ricardo ay balot ng kadiliman. Sa tulong ng maliit na flashlight ng abogado, nilapitan nila ang isang malaking pader na gawa sa makapal na kahoy, nakatago sa likod ng isang malaking estante ng mga libro. Hinawi ni Attorney De Villa ang ilang libro upang ilantad ang isang maliit na butas para sa susi. Inilabas ni Isay ang tansong susi mula sa kanyang dibdib. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang ipinapasok ito. Ang bawat pagpihit ng susi sa loob ng lumang seradura ay tila pagbubukas ng pintuan tungo sa kalayaan. Isang mabigat na tunog ng bakal ang umalingaw-ngaw at dahan-dahang bumukas ang lihim na pinto patungo sa private vault ng kanyang ama. Sa loob, bumungad sa kanila ang mga kahon ng orihinal na dokumento, mga titulo ng lupa na hindi pa napapakialaman ni Marco, at ang orihinal na last will and testament ng kanyang ama. Dito nakasaad ang mga patunay na anumang pirma ni Isay habang siya ay nasa ilalim ng medikasyon ay walang bisa. Habang maingat na inilalagay ng abogado ang mga dokumento sa kanyang daladalang maleta, isang lumang brown na sobre ang nakatawag ng pansin ni Isay. Nakasulat sa labas nito ang pangalan ni Marco. Binuksan niya ito at binasa ang nilalaman. Ito ay mga lumang record ng ampunan at isang birth certificate. Ang mga mata niya ay nanlaki habang binabasa ang pangalan ng tunay na ama ni Marco. Isang lalaking nakulong 20 taon na ang nakalilipas dahil sa pangungulimbat ng malaking pondo mula sa mismong kumpanya ng kanyang ama. Inampon pala ni Don Ricardo si Marco upang pagbayaran ang kasalanan ng ama nito. Umaasang mababago nito ang kapalaran ng bata. Ngunit ang dugo ng isang magnanakaw ay nanatiling nanalaitay sa mga ugat ni Marco. Ang kasamaan pala nito ay hindi lamang dahil sa kasakiman, kundi isang minanang puot. Bago pa man lubusang matunaw ni Isay ang matinding katotohanan ito, isang malamig na hangin ang tila dumaan sa silid. Ang ilaw ng flashlight ng abogado ay biglang namatay. At sa pamamagitan ng malamlam na liwanag na nagmumula sa mga poste ng ilaw sa kalsada, isang mahaba at madilim na anino ang dahan-dahang gumapang sa salamin ng pintuan ng opisina. May tao sa labas at ang mga mabibigat ni nitong yabag ay tumigil sa mismong tapat ng pinto ng silid kung saan sila nagtatago. Wala nang bawian, Isay. Ngayon na ang araw na matagal ko nang pinaplano. Huwag mo nang hintayin na kaladkarin kita ng pilit dahil kahit anong pag-iingay mo, walang makikinig sa isang baliw na tulad mo. Ang boses ni Marco ay parang isang hatol ng kamatayan na umalingaw-ngaw sa loob ng kanilang kwarto. Hindi pa sumisikat ang araw, ngunit ang kadiliman sa loob ng mansyon ay mas naging mapanganib. Kagagaling lang ni Isay mula sa lihim na vault at bago pa man niya maitago nang maayos ang mga dokumentong nakuha sa ilalim ng kanyang kutsyon, ay pumasok na si Marco na tila isang hayop na naamoy ang panganib. Naramdaman ni Isay ang matinding pangangatog ng kanyang mga tuhod. Ang maskara ng pagiging baliw na isinuot niya nitong mga nakaraang araw ay tila dahan-dahang natutunaw sa harap ng nagngangalit na mga mata ng kanyang asawa. May nakita ba ito? Alam ba nito ang ginawa niya kagabi? Marco, madilim pa.
Saan tayo pupunta? Pilit na tanong ni Isay. Ang boses niya ay halos malunod sa kaba. Sa lugar kung saan hindi mo na ako magagambala pa. Sagot ni Marco, habang marahas na hinahablot ang braso ni Isay. Akala mo ba hindi ko alam? Nakita ko ang mga tinginan ninyo ng matandang Rosa. Nakita ko ang pagkawala mo kagabi sa kwarto. Masyado kang naging kampante, Isay. Pero tapos na ang laro. Kinaladkad ni Marco si Isay pababa ng hagdan. Ang bawat hakbang ay tila paglapit sa kailaliman ng impyerno. Sa paanan ng hagdan, nakatayo si Nanay Rosa. Ang mga mata ay puno ng luha at takot. Sinubukan ng matanda na humarang, hinawakan nito ang laylayan ng barong ni Marco. Sir Marco, maawa po kayo kay Isay. Hindi po siya baliw. Huwag niyo siyang dalhin doon. Pagmamakaawa ni Nanay Rosa, ang kanyang boses ay basag sa matinding pighati. Ngunit isang marahas na tulak ang isinagot ni Marco. Napasandal ang matanda sa dingding, ang kanyang mga gamit na hawak ay nagkalat sa sahig. Lumikha ng isang malungkot na tunog sa gitna ng katahimikan. Tumabi ka, matanda! Kung ayaw mong sumunod sa kanya, manahimik ka! Nanay Rosa, sigaw ni Isay, ngunit mas hinigpitan ni Marco ang pagkakahawak sa kanyang braso. Ang mga kuko nito ay tila ibinabaon sa kanyang balat. Nang marating nila ang pintuan ng mansyon, isang huling lakas ang ginamit ni Isay. Kumapit siya sa hamba ng pinto. Ang kanyang mga kuko ay ibinaon sa matigas na kahoy hanggang sa makaramdam siya ng hapdi. Ito ang bahay na itinayo ng kanyang ama. Ito ang pamanang nais agawin ng lalaking ito. Ang bawat hibla ng kahoy na kanyang hinahawakan ay tila sumisigaw ng alaala ng kanyang kabataan nang tawanan nila ni Don Ricardo bago dumating ang lason ng pagtataksil. Hindi ako sasama. Marco, bitawan mo ako. Ang sigaw ni Isay ay napalitan ng isang desperadong hagulgol nang marahas na piningot ni Marco ang kanyang mga daliri mula sa pagkakahawak sa pinto. Itinulak siya ni Marco papasok sa likuran ng sasakyan. Doon ay naghihintay na si Stella. Nakaupo ng tuwid, ang mukha ay walang bakas ng awa. Ang tanging makikita sa mga mata nito ay ang malamig na tagumpay. Tapusin na natin ito, Marco. Masyado nang mahaba ang dulang ito. Ani Stella, habang tinitingnan ang kanyang sarili sa salamin, inaayos ang buhok na tila ba papunta lamang sila sa isang party at hindi sa isang bitayan. Pinaandar ni Marco ang sasakyan ng mabilis. Ang ulan na nagsimula kagabi ay hindi pa rin tumitigil, tila nakikiramay sa bawat patak ng luha ni Isay. Sa loob ng tumatakbong sasakyan, tumingin si Isay sa labo. Ang mga puno ay mabilis na dumadaan, nagiging mga malabong anino sa gitna ng dilim at hamog. Ang kanyang isip ay naglalakbay sa mga dokumentong naiwan niya sa ilalim ng kutsyon. Kung mawawala siya ngayon, paano na ang hustisya? Paano na ang pamana ni Papa? Naramdaman ni Isay ang isang matinding bigat sa kanyang dibdib. Ang pakiramdam ng isang taong nalulunod sa gitna ng dagat na walang makitang pampang. Saan niyo ba talaga ako dadalhin? Tanong ni Isay. Ang boses niya ay wala ng buhay. Tuyot na parang disyerto. Sa dulo ng iyong paglalakbay, mahal ko. Nakangising sagot ni Marco habang nakatingin sa rearview mirror. Isang lugar kung saan, kahit ang sarili mong pangalan ay makakalimutan mo na. Biglang bumilis ang takbo ng sasakyan. Ang kalsada patungong Tagaytay ay madulas at puno ng mga kurbadang mapanganib. Sa gitna ng dilim, isang nakasisilaw na liwanag ang biglang sumulpot mula sa kabilang direksyon. Isang malaking truck ang tila nawalan ng kontrol. Ang malalaking gulong nito ay lumilikha ng isang nakatutulig na ingay habang dumudulas sa basang semento. Isang malakas na sigaw ang kumawala sa mga labi ni Stella. Sinubukan ni Marco na iwasan ang papalapit na higante, ngunit huli na ang lahat. Naramdaman ni Isay ang isang matinding pagyanig. Ang tunog ng nagluluray na bakal at nababasag na salamin
ay pumuno sa kanyang pandinig. Ang buong mundo ay tila umiikot ng mabilis. Ang itaas ay naging ibaba, at ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay sinalubong ng isang matinding hapdi. Pagkatapos ng ilang sandali ng kaguluhan, ang lahat ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang amoy ng usok at gasolina ay humalo sa amoy ng basang lupa. Sa gitna ng wasak na sasakyan, nakadagan ang katawan ni Isay sa isang bahagi ng pintuan. Ang kanyang paningin ay lumalabo, at ang huling nakita niya bago ang lahat ay magdilim, ay ang anino ng isang lalaking dahan-dahang lumalapit sa gitna ng usok. Ang mga yabag nito ay mabigat at may kasamang determinasyon. Wala na siya. Tapos na ang problema natin, Stella. Hindi na niya kailanman magugulo ang ating mga plano. Ang boses ni Marco ay puno ng isang uri ng kapayapaan na nakakangilabot pakinggan. Nakatayo siya sa gitna ng malawak na opisina ng CEO, ang silid na dating pinaghaharian ng ama ni Icy. May benda ang kanyang noo at gasgas ang kanyang mga kamay mula sa naganap na aksidente, ngunit sa halip na trauma, ang mababakas sa kanyang muka ay ang matinding kaligayahan ng isang taong nanalo sa loto. Sa ulat ng mga awtoridad, nahulog ang sasakyan sa isang malalim na bangin matapos ang banggaan. Sinuwerte sina Marco at Stella na tumalsik palabas bago tuluyang gumulong ang sasakyan sa kailaliman, ngunit si Isay, na nasa loob at nakakulong, ay itinuring ng nawawala o posibleng inanod ng malakas na agos ng sapa sa ilalim ng bangin. Para sa dalawang kontrabida, sapat na ang salitang nawawala upang ipalagay na wala na itong buhay. Cheers, mahal! Ani Stella habang itinaas ang isang baso ng mamahaling scotch. Ang kanyang braso ay may suot na arm sling, ngunit ang kabilang kamay niya ay abala sa paghalungkat sa mga drawer ng lamesa ni Don Ricardo. Sabi ko naman sa'yo, ang kapalaran ay nasa panig ng mga matatapang. Ngayon, wala nang hahadlang sa atin. Dahan-dahang lumapit si Stella sa dingding kung saan nakasabit ang malaking portrait ni Don Ricardo. Tinitigan niya ang matanda sa loob ng larawan. Ang mga mata nito ay tila sumasaway sa kanilang ginagawa. Sa isang biglaang galaw ng puot at pagmamataas, hinablot ni Stella ang frame at marahas itong ibinagsak sa sahig. Ang tunog ng nababasag na salamin ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Ang bawat pira-pira ay tila mga kristal na sumasalamin sa nawasak na dangal ng pamilya ni Isay. Kinuha ni Stella ang litrato mula sa pagkakaipit sa frame at pinunit ito sa dalawa. Ang mukha ng yumaong Don Ricardo ay nahati. Isang simbolismo ng pagtatapos ng kanyang pamana sa ilalim ng kamay ng mga magnanakaw. Masyadong seryoso ang matandang ito, pagkutya ni Stella habang itinatapon ang pinunit na papel sa basurahan. Hindi niya alam na ang kumpanyang pinaghirapan niya ay magiging palaruan lang nating dalawa. Naupo si Marco sa malaking silyang gawa sa katad. Ang silyang dati ay hindi niya man lang magawang upuan ng walang pahintulot ni Ise. Inikot-ikot niya ito, ninanamnam ang kapangyarihan. Sa harap niya ay ang mga dokumento ng paglilipat ng lahat ng assets ni Isay sa kanyang pangalan. Isang huwad na dokumento na ngayon ay itinuturing na nilang pinal dahil sa pagkawala ng tunay na tagapagmana. Kailangan nating ihanda ang press release, sabi ni Marco habang iniikot ang isang gintong panulat sa kanyang mga daliri. Ipapalabas natin na dahil sa matinding emosyonal na paghihirap, nawalan ng kontrol si Isay sa sasakyan kaya nagkaroon ng aksidente. Tayo ang kailangang humarap sa sitwasyon na iniwan niya. Habang nagpapatuloy ang kanilang selebrasyon sa loob ng malamig at madilim na opisina, ang ulan sa labas ay patuloy na humahampas sa malalaking bintana. Isang malaking patak ng tubig ang dahan-dahang gumapang pababa sa salamin. Tumigil sa tapat ng silya ni Marco. Sa liwanag ng kidlat, ang patak na yon ay tila isang malinaw at malungkot na luha na nagmumula sa kalangitan. Tila ang espiritu ni Don Ricardo
ay nanonood at tumatangis para sa kanyang anak. Ngunit sa gitna ng kanilang halakhakan, hindi mapakali ang isip ni Marco. Isang bagay ang bumabagabag sa kanya mula noong gabi ng aksidente. Naalala niya, bago siya tuluyang mawalan ng malay matapos ang banggaan, may nakita siyang isang anino sa gitna ng usok. Isang lalaki na hindi niya makilala, ngunit ang bawat yabag nito ay tila nagpapakaba sa kanyang dibdib. Sino ang lalaking iyon? At bakit tila ang bilis nitong nakarating sa pinangyarihan ng aksidente bago pa man dumating ang mga ambulansya? May problema ba, Marco? Tanong ni Stella nang mapansin ang pananahimik ng asawa ni Isay. Wala. Iniisip ko lang kung kailangan na ba nating kumuha ng bagong security team para sa bahay. Sagot ni Marco. Pilit na iwinawak si ang kaba. Eksaktong pagkatapos ng kanyang sinabi, isang marahas na tunog ng pagbukas ng pinto ang bumasag sa katahimikan ng boardroom. Pumasok ang bagong sekretarya ni Marco. Ang mukha ay maputla at nanginginig ang mga kamay habang hawak ang isang kulay asul na sobre. Sir, may nag-iwan po nito sa front desk. Para daw po sa inyo at kay Ma'am Stella. Personal po at urgent. Nauutal na sabi ng sekretarya. Dahan-dahang kinuha ni Marco ang sobre. Sa labas nito ay walang nakasulat na pangalan ang nagpadala. Tanging isang selyo lamang na may disenyong hindi pamilyar sa kanya. Sa sandaling buksan niya ang sobre, ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Sa loob ay walang sulat, kundi isang piraso lamang ng alahas. Ang singsing na diamante ng ina ni Isay, ang singsing na ibinigay niya kay Stella, ang singsing na dapat ay nasa daliri ni Stella ngayon. Mabilis na napatingin si Marco sa kamay ni Stella. At doon niya napagtanto na wala na ang singsing sa daliri ng kanyang kabit. At sa likod ng singsing na nasa loob ng sobre, may isang maikling mensahe na nakasulat sa dugo-pulang tinta. Ang kinuha sa dilim, sa liwanag babawiin. Patay na ang Isay na kilala ninyo bilang isang sunod-sunuran. Ang babaeng humaharap sa inyo ngayon ay ang multong babawi sa bawat sentimong ninakaw ninyo mula sa aking pamilya. Sa loob ng isang maliit at ligtas na silid sa tahanan ni Attorney De Villa, nakatayo si Isay sa harap ng salamin. Ang kanyang katawan ay may mga bakas pa ng galos at pasa mula sa aksidente, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na maputla. May ningas na doon, isang malamig at kalkuladong apoy na naglalayong tupukin ang lahat ng kasinungalingan ni Marco at Stella. Isang linggo na ang lumipas mula nang mahulog ang kanilang sasakyan sa bangin. Isang linggo na ang nakalilipas mula nang iligtas siya ng isang misteryosong lalaki mula sa pampang ng sapa. Ngayon, kilala na niya ito. Siya si Justin, ang anak ng dating business partner ng kanyang ama na pinagtaksilan din ni Marco noon. Si Justin ang kumuha sa singsing mula sa daliri ni Stella habang ang dalawa ay walang malay. Sa tabi ng wasak na sasakyan, isang maliit na pahiwatig ng simula ng kanilang katapusan. Handa na ang lahat ng ebidensya, Isay. Ani Attorney De Villa habang inilalatag ang mga orihinal na titulo, ang audio recording ng pag-amin ni Stella, at ang mga bank transfer na nagpapatunay ng embezzlement. Ang annual stockholders meeting bukas ang magiging huling entablado ni Marco. Akala niya ay opisyal na siyang itatalaga bilang permanenteng CEO dahil sa pagkawala mo. Huminga ng malalim si Isay. Nararamdaman niya ang bigat ng bawat dokumentong nasa ibabaw ng mesa. Hindi lang ito mga papel. Ito ang muling pagkabuo ng kanyang pagkatao. Ang bawat pirma roon ay sumisimbolo sa dugong ipinuhunan ng kanyang ama. Kailangan nating mag-ingat. Paalala ni Justin na nakatayo sa tabi ng bintana, nakamasid sa labas. Mapanuri si Marco. Siguradong hihigpitan niya ang security sa gusali. Pero hindi niya inaasahan na papasok tayo gamit ang mismong pinto na itinayo ng iyong ama. Dahan-dahang lumapit si Isay sa isang kama kung saan nakalatag ang kanyang isusuot para sa susunod na araw.
Isang simpleng puting bestida, malinis, walang mantsa, at tila sumasalamin sa kanyang muling pagsilang mula sa abo ng pagkakanulo. Hinawakan niya ang tela ng bestida at sa isang sandali, tila naramdaman niya ang marahang haplos ng kanyang ama sa kanyang balikat. Para sa iyo ito, Papa. Bulong niya sa hangin. Ang kanyang tinig ay hindi na nanginginig. Ang takot ay pinalitan na ng isang matigas na determinasyon na mas matibay pa sa anumang bakal. Habang naghahanda si Isay, sa kabilang panig ng lungsod, ang mansyon ay balot ng kaba. Hindi mapakali sina Marco at Stella. Ang bawat kaluskos ng hangin sa labas ng bintana ay tila mga yabag ni Isay. Ang bawat anino sa pasilyo ay tila ang multo ng babaeng akala nila ay kinalimutan na ng panahon. Uminom ka na lang, Marco. Masyado kang praning, asik ni Stella, bagaman ang sarili niyang kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang kanyang baso. Ang misteryosong sobre na may singsing ay patuloy na naggagala sa kanilang isipan na parang isang sumpa. Hindi mo naiintindihan, Stella, sagot ni Marco. Ang boses ay puno ng paranoia. Nararamdaman ko siya. Parang nasa paligid lang siya. Pinapanood tayo. At ang Justin na yon, alam kong may kinalaman siya rito. Sa hating gabi ng huling araw bago ang paghuhukom, kinuha ni Isay ang kanyang hairbrush at dahan-dahang sinuklay ang kanyang buhok. Ang bawat haplos ay tila pag-aalis ng mga alaala ng sakit at sipayo. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Isang babaeng matatag. Isang babaeng handang lumaban para sa kanyang karapatan. Nang gabing iyon ay nang kinuha ni Isay ang isang maliit na bote ng pabangong paborito ng kanyang ama. Isang spray lamang sa kanyang pulso at ang amoy ng sandalwood at tagumpay ay bumalot sa kanya. Hindi na ito ang amoy ng laso ng gamot. Ito na ang amoy ng katarungan. Handa na ang lahat, Isay. Muling sabi ni Attorney De Villa mula sa pintuan. Oras na para bawiin ang sayo. Tumayo si Isay ng tuwid. Walang alinlangan sa kanyang mga mata. Bukas, pagmulat ng araw, malalaman ng buong mundo na ang katotohanan ay hindi kayang ilibing sa ilalim ng anumang bangin. Ngunit sa gitna ng kanilang huling pag-uusap, ang telepono ni Justin ay tumunog. Isang mensahe ang dumating mula sa kanilang espiya sa loob ng kumpanya. Isang balita na hindi nila inaasahan. Isay. Binago ni Marco ang oras ng meeting. Gaganapin ito ng mas maaga sa loob ng isang oras at tanging ang mga piling board members na kontrolado niya ang pinatawag. Sinusubukan niyang madaliin ang lahat bago tayo makarating. Nanlamig ang hangin sa silid. Kung hindi sila aabot, mawawala ang lahat. Ang bawat plano, ang bawat pagtitiis ay mauuwi sa wala. Kailangang tumakbo na tayo, ani Justin habang hinahablot ang susi ng sasakyan. Ngayon din, sa labas, ang langit ay madilim pa rin. Tila nakikipagkarera sa oras. Ang bawat segundong lumilipas ay isang hakbang palayo sa katarungan. Ang katanungang bumabalot sa isip ni Isay. Aabot ba sila bago tuluyang mapirmahan ang kamatayan ng kanyang pamana? Ang katarungan ay hindi nagmamadali, Marco. Ngunit kapag dumating ito, wala itong ititirang puwang para sa iyong mga kasinungalingan. Ang mga salitang ito ay umalingaw-ngaw sa isip ni Isay habang ang sasakyang kinalululanan nila ni Justin ay mabilis na humahawi sa trapiko ng Makati. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na naghahanda para sa isang malaking digmaan. Hawak niya ang maleta ng mga dokumento, ang tanging sandata niya laban sa mga taong nagnakaw ng kanyang buhay. Sa loob ng boardroom ng kumpanya, ang hangin ay puno ng tensyon at usok ng sigarilyo. Nakaupo si Marco sa dulo ng mahabang mesa, ang kanyang mukha ay puno ng isang mapanganib na ngiti. Sa tabi niya ay si Stella, na tila isang reynang nakasuot ng nakaw na korona dahil wala na ang aking asawa upang mamuno. At ayon sa mga dokumentong inihanda ng ating legal team, panimula ni Marco habang inilalabas ang isang ballpen,
Ako na ang opisyal na magsasagawa ng paglilipat ng lahat ng shares ng pamilya ni Isay sa aking pangalan. Ilang pulgada na lang ang distansya ng dulo ng ballpen sa papel nang marinig ang isang malakas na paghampas ng pinto sa dingding. Ang lahat ng mga board members ay sabay-sabay na napalingon. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng tingga. Dahan-dahang pumasok si Isay. Nakasuot siya ng isang simpleng puting bestida. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang kakaibang liwanag. Mukha siyang isang kaluluwang nagbalik mula sa kailaliman ng bangin upang maningil. Isay? Ang boses ni Marco ay parang isang bulong mula sa isang taong nakakita ng multo. Ang ballpen sa kanyang kamay ay nahulog sa sahig, lumikha ng isang mahinang tunog na tila hudyat ng kanyang pagbagsak. Hindi ko akalain na ganito mo ako kabilis na ililibing, Marco, sabi ni Isay. Ang boses niya ay kalmado, ngunit bawat salita ay may talim ng isang katana. Hindi ba dapat ay nagluluksa ka pa para sa nawawala mong asawa? Mabilis na tumayo si Stella. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Baliw siya. Anong ginagawa ng babaeng yan dito? Security! Ilabas ang babaeng yan. Tumakas yan sa ospital. Maupo ka, Stella, utos ni Attorney De Villa na pumasok kasunod ni Isay, kasama si Justin. Ang tanging ilalabas dito ng mga pulis ay ang mga magnanakaw. Inilatag ni Isay ang mga orihinal na dokumento sa ibabaw ng mesa. Ipinakita niya ang audio recording kung saan naririnig ang boses ni Marco at Stella na pinaplano ang kanyang pagpapakulong at ang pagmamanipula sa mga gamot. Ngunit ang pinakamatinding dagok ay nang ilabas ni Justin ang mga bank transfer na nagpapatunay na ninanakawan ni Stella si Marco ng talikuran. Ano ito, Stella? Tanong ni Marco. Ang kanyang biba ay nanginginig habang tinitingnan ang mga dokumento ng paglilipat ng pera sa account ng isang hindi kilalang lalaki. Ninakawan mo ako? Marco, let me explain. Ang pagmamakaawa ni Stella ay naputol ng isang mapait na tawa mula kay Isay. Wala nang paliwanag, Stella. At ikaw naman, Marco. Tinitigan siya ni Isay ng diretso sa mata. Alam ko na ang lahat. Alam ko na ang tungkol sa iyong tunay na ama at kung bakit ka inampon ni Papa. Inisip niya na mababago niya ang iyong tadhana. Pero sadyang nanalaytay sa iyong dugo ang pagiging taksil, ang galit, hiya, at desperasyon ay humalo sa mukha ni Marco. Nakita niyang dahan-dahang lumalapit ang mga security personnel ng gusali. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na para sundin siya, kundi para harangan ang kanyang pagtakas. Ang lahat ng board members na dati ay kontrolado niya, ay ngayon ay tumitingin sa kanya ng may pandidiri. Hindi niyo ako matatalo, sigaw ni Marco. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, tila isang hayop na nasukol sa isang sulok. Lahat ng ito ay akin. Pinaghirapan ko ito habang ikaw ay nagpapakasarap sa mansyon. Sa isang biglaang galaw ng desperasyon, binuksan ni Marco ang drawer sa ilalim ng mesa. Mabilis niyang hinugot ang isang maliit na baril na itinatago niya roon para sa emergency. Ang sabay-sabay na pagpigil ng hininga ng mga taong naroon ay bumalot sa silid. Itinutok ni Marco ang baril nang nanginginig ang mga kamay. Ngunit hindi ito nakatutok kay Isay. Itinutok niya ito sa sarili niyang sentido. Kung hindi ito magiging sa akin, mas mabuti pang tapusin na natin ang lahat ng ito. Bulong ni Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng pagkatalo. Marco, huwag! Sigaw ni Isay. Ang kanyang puso ay biglang napuno ng isang kakaibang pighati. Sa kabila ng lahat, ito ang lalaking minahal niya. Ang bawat segundo ay tila naging isang oras habang nakatitig ang lahat sa nanginginig na kamay ni Marco. Ang malamig na dulo ng baril ay nakadiin sa kanyang sentido. Isang huling pagtatangka na bawi ng kontrol sa isang buhay na tuluyan ng gumuho. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait. Luhang dumadaloy sa kanyang mga pisngi na tila mga bakas ng kanyang mga pagkakamali.
Huwag mong dungisan ang opisina ng tatay ko ng iyong dugo, Marco. Ang boses ni Isay ay malamig, ngunit may bakas ng pighati. Masyado ng maraming dumi ang iniwan mo rito. Huwag mo nang dagdagan pa. Sa isang mabilis at hindi inaasahang pagkakataon, bago pa man mahila ni Marco ang gatilyo, ay sumugod si Justin at ang dalawang security guard. Ang tunog ng pagkakagulo at ang pagtama ng bakal sa sahig ay pumuno sa silid ng maagaw nila ang baril. Napaluhod si Marco, humahagulgol. Ang kanyang pagkatao ay tuluyan ng nadurog sa harap ng mga taong dati ay tinitingala siya. "Wala kang kwenta!" sigaw ni Stella habang sinusubukang kumawala sa hawak ng isang pulis. "Marco, ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Ikaw ang nagpilit sa akin. Pulis, siya ang utak ng lahat. Ako ay biktima lang din niya." Tumingin si Isay kay Stella. Ang babaeng itinuring niyang kapatid. Ang bawat salita ng pagtataksil na lumalabas sa bibig nito ay tila mga huling piraso ng maskara na nalalagas. Hanggang sa huli, Stella, ang sarili mo pa rin ang iniisip mo. Ninakawan mo ang kumpanya, ninakawan mo ako, at ngayon, maging ang lalaking kasabwat mo ay itinatapon mo rin. Dahan-dahang lumapit si Isay kay Stella. Kinuha niya ang nanginginig na kamay ng babae. Sa pamamagitan ng kanyang mga daliri, marahan ngunit madiin niyang hinubad ang singsing na diamante ng kanyang ina mula sa daliri ni Stella. Ang pagkilos na yon ay tila pagbawi sa huling piraso ng kanyang dangal na ninakaw ng mga ito. Ang singsing na ito ay simbolo ng katapatan at pag-ibig. Bulong ni Isay. Mga bagay na hinding-hindi mo mauunawaan. Dinala sina Marco at Stella palabas ng boardroom, nakaposas at nakayuko sa harap ng mga kumikislap na ilaw ng mga kamera ng media na nag-aabang sa labas. Ang balita ng pagbagsak ng mag-asawang tinitingala sa mundo ng negosyo ay mabilis na kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Ilang oras matapos ang kaguluhan, pumunta si Isay sa istasyon ng pulis. Hiniling niyang makausap si Marco sa huling pagkakataon. Sa loob ng malamig at madilim na silid ng interogasyon, magkaharap silang muli. Wala na ang mamahaling barong, wala na ang boses na puno ng awtoridad. Ang kaharap niya ngayon ay isang lalaking balot ng pagsisisi. "Isay, patawarin mo ako." Hikbi ni Marco, hindi makatingin ng diretso. Akala ko ito ang paraan. Para hindi na ako maging anino lang ng tatay mo. Gusto ko lang mapatunayan na kaya ko ring maging higit sa kanya. "Hindi mo kailangang maging higit sa kanya, Marco." Malungkot na sagot ni Isay. "Ang kailangan mo lang ay maging tapat. Binigyan kanya ng pangalan, binigyan kanya ng pamilya, at binigyan kita ng aking buong buhay. Pero mas pinili mong sundin ang dugo ng puot na nananalaytay sa iyong mga ugat." Inilabas ni Isay ang kanyang wedding ring at ipinatong ito sa mesa. Sa pagitan nilang dalawa, ang tunog ng ginto sa ibabaw ng bakal na mesa ay tila hudyat ng huling pamamaalam. "Tinapos mo ang lahat nung gabing pinili mong saktan ako." Patuloy ni Isay. "Ngayon, malaya ka na sa anino ni Papa at malaya na rin ako sa anino mo." Tumayo si Isay at lumakad palayo. Hindi na lumingon pa sa mga tawag ng kanyang pangalan mula kay Marco. Sa kanyang paglabas ng istasyon, sinalubong siya ng malamig na hangin ng gabi. Nakita niya si Nanay Rosa na naghihintay sa kanya sa loob ng sasakyan, kasama si Justin. Bumalik si Isay sa opisina ng kanyang ama sa huling pagkakataon sa gabing iyon. Pinulot niya ang basag na portrait ni Don Ricardo mula sa sahig. Marahan niyang hinaplos ang mukha ng kanyang ama sa pinunit na litrato. "Tapos na po, Papa," bulong niya habang ang mga luha ay sa wakas ay malayang dumaloy. "Nabawi ko na ang lahat. Ngunit bakit ang sakit pa rin?" Nararamdaman niya ang matinding lumbay, ang bigat ng isang pusong kailangang maghilom mula sa libo-libong sugat. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iyak, nakikita niya ang isang maliit na sapot ng gagamba sa sulok ng bintana na kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan.
Ang buhay ay patuloy na humahabi kahit sa gitna ng pagkawasak. Isang taon na ang mabilis na lumipas mula nang yanigin ng iskandalo ang kumpanya. Ngunit sa loob ng hardin ng mga Rivera, ang katahimikan ay hindi na nakakatakot. Ang hangin ay amoy sariwang damo at namumukadkad na mga bulaklak, malayo sa amoy ng gamot at lason ng pagkukunwari na dating bumabalot sa bawat sulok ng mansyong ito. Nakatayo si Isay sa balkonahe, hawak ang isang mainit na tasa ng kape. Ang kanyang puting bestida ay marahang iniindayog ng simoy ng hangin. Wala na ang mga itim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Napalitan na ito ng isang uri ng liwanag na tanging ang mga taong nakaligtas sa malakas na bagyo ang nagtataglay. Hija, nakahanda na ang merienda sa silong. Naroon na rin si Justin. May dala siyang mga bagong report mula sa opisina. Ang malambing na boses ni Nanay Rosa ay nagpalingon sa kanya. Ngumiti si Isay. Si Nanay Rosa ay hindi na lamang isang kasambahay. Siya na ang nagsisilbing ina at angkla ni Isay sa mundong ito. Salamat, Nanay. Bababa na po ako. Sa loob ng selda, nalaman ni Isay na si Marco ay patuloy na nagbabayad sa kanyang mga kasalanan, habang si Stella naman ay nilayasan ng lahat ng kanyang mga kaibigan nang maubos ang kanyang pera sa mga abogado. Tinanong ni Isay ang sarili. Napatawad na ba niya sila? Sa kanyang paghigop ng kape, naramdaman niya ang sagot. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang ibabalik niya sila sa kanyang buhay. Ito ay ang pagbitaw sa kadena ng puot na nagtatali sa kanya sa nakaraan. Pinatawad na niya si Marco, hindi dahil karapat-dapat ito, kundi dahil karapat-dapat si Isay sa kapayapaan. Pinatawad na rin niya ang kanyang sarili sa pagiging bulag noon dahil ang bawat sugat ay nagsilbing mata upang makita niya ang tunay na halaga ng mga taong nananatili sa kanyang tabi. Nakamit na ba niya ang biniyen? Oo, ang kapayapaan para kay Isay ay ang kakayahang matulog sa gabi nang walang takot, ang kakayahang maglakad sa kumpanya ng kanyang ama na taas noo, at ang kakayahang muling magtiwala, hindi man agad-agad, ngunit dahan-dahan, tulad ng pagbukadkad ng isang rosas. Isay, are you okay? Tanong ni Justin habang umaakyat sa balkonahe. Ang kanyang boses ay puno ng paggalang at isang uri ng paghanga na hindi humihingi ng kapalit. I'm more than okay, Justin, tugon niya ko. I'm finally home. Ang aral na iniwan ng kanyang paglalakbay ay malinaw. Ang tunay na pamana ay hindi lamang ang yaman o ang pangalan ng pamilya. Ang tunay na pamana ay ang tibay ng loob na bumangon mula sa pagkawasak at ang tapang na piliin ang pag-ibig sa sarili bago ang lahat. Ang katapatan ay isang kayamanan, ngunit ang katapatan sa sariling dangal ang pinakamahalaga sa lahat. Tumingin si Isay sa malayo, sa pagsikat ng araw na nagbibigay ng gintong kulay sa kalangitan. Ang anino ng katapatan ay tuluyan nang napalitan ng liwanag ng isang bagong simula. Ang bawat luhang pumatak noon ay naging dilig sa kanyang bagong buhay, at sa pagkakataong ito, sigurado siya, hindi na siya muling maliligaw sa dilim.